At ito mga kabarkada, no, nakita nyo yung timing niya, paloob, papaloob siya. Hindi yan yung tamang timing, dapat palabas siya. At isa mga kabarkada, no, yung pag-a-adjust pala ng manual tensioner ay hindi dapat na sobrang higpit at hindi rin dapat na sobrang luwag. Kasi kunting-kunti lang yung ikot. Yan siya. Adjust natin konti. Yun. Kunti lang. Tignan natin. Yun. Sakto. Ayan o. Sakto lang siyang may play. Yo, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kalabarkada, mga idol at mga tropa natin dyan. Alright, at sa video pala na ito ay may gagawin tayo dito sa aking alaga na si Red, no? Dahil i-change oil natin, tapos i-check natin pala yung adjustment ng timing chain niya. Kasi matagal na natin nung pinagawa natin to, nagpalit tayo ng manual tensioner, baka need na sigurong i-adjust. So ito yung gagawin natin ngayon. Meron pala ako dito mahiwagang palayok. Yan yung ginagamit ko pag mag-drain ako ng langis. Alright. Bali ang kanilang pala na to ay 14 mm yung size ng drain plug dito. Tapos ang gamit pala natin na langis ay X-Star, Suzuki X-Star, na galing pa sa mga dealer ng mga motor. Bali normally lagi naman nating nakikita yung pag-change oil ng motor, no? Kaya normal na yan sa mga ibang may alaga. Pero may minsan kasi may tamang pag change oil talaga ng motor, mga kabarkada. Bali para sa akin kasi, nung nakaraan kasi doon lang tayo nagpalit ng oil filter. Yung ngayon, every 2 times ako nagpapalit ng oil filter. Kunwari, kaya ngayon nag-change oil ako at nagpalit ako ng oil filter. Pero susunod na mag-change oil ako, hindi ako magpapalit ng oil filter kasi pwede pa yon. So habang dine-drain natin to, ibubuksan naman natin tong dito sa side na to para makita natin yung timing. Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na mag adjust ng manual tensioner kung hindi naka-timing yung cams o yung hindi siya naka-top TDC, top dead center. So, kailangan natin yung gawin, ilagay natin sa top dead center para saktong-sakto talaga yung adjustment ng manual tensioner. Kasi ito talaga yung yung isang disadvantage kasi ng manual tensioner, kasi ikaw na yung mag-a-adjust. Pero pag naka-automatic tensioner ka, kusa na siyang mag-a-adjust. Bubuksan natin ito ngayon kasi itong dinedrin natin, ipapatuluin talaga natin yan hanggang mamaya para matumulot talaga lahat yung langis na natitira sa loob ng makina. So bali binuksan ko pala to
Gamit lang yung 5 piso, no? Tapos ito, bubuksan din natin to para dito natin makita yung timing. Tapos bubuksan rin natin to para makita natin yung timing sa cams. So shout out nga pala kay I Love Music, kay Pops Louie Aguila, kay Red Rider Hood, tapos si Kasiwal TV, kay Sir Edmar Baliton, at kay Jan Suyon Rides. So ito na mga barkada, natanggal na natin tong cover. Yun. Pero kahit na iikon lang natin na ganyan para makita lang natin, so makikita naman natin kung okay yung adjust. At medyo maluwag na nga, medyo maluwag na. Ita-timing natin to. Ayun siya. Yun. At ito mga barkada, no, nakita nyo yung timing niya, paloob, papaloob siya. Hindi yan yung tamang timing, dapat palabas siya. So ikutin pa natin. Ang lapit na. Yun yung timing niya. Ayan o, 8:30. Hindi masyadong makita, pero ayan o, 8:30. Kikita naman siguro. Tapos tignan nyo yung timing. Ayan siya o. Nasa yung guhit, nasa labas na. At isang mga kabarkada, no, yung pag-a-adjust pala ng manual tensioner ay hindi dapat na sobrang higpit at hindi rin dapat na sobrang luwag. Kasi sa sobrang luwag siya, maaring tumalon yung timing. Tapos pag sobrang higpit naman, yun yung yun yung mahihirapan yung pag-ikot ng piston saka yung sa cams. At yun yung dahilan kaya minsan yung mga cams nasisira. Tapos yung mga piston dun sa block gumagasgas. Gawa nga nung sa sobrang higpit kasi ng pagkaka-adjust ng mga manual tensioner. I-adjust lang natin Adjust lang natin kasi kunti lang naman eh. Medyo may kunting luwag lang. I-adjust lang natin. Napaka-kunti lang, kunting-kunti lang yung ikot. Yan siya. Adjust natin konti. Yun. Kunti lang. Oh, yan, saktong-sakto na. Saktong-sakto lang yung may play na siya, oh. Saktong-sakto lang. Kasi ito, titignan natin dito. Oh, may play, may kunting play siya. Pero adjust pa natin ng konti. Kunti na lang. Yun. Tingnan natin. Yun, sakto. Ayan o, sakto lang siyang may play. Hindi siya mahigpit, hindi rin maluwag. So, ganun lang yung pag-a-adjust, yung tamang pag-adjust ng manual tensioner. Dapat naka-timing lagi dapat yung makina para
Yung pag-a-adjust mo saka yung sa paghihigpit. Pag humihigpit kasi yung timing chain, saktong-sakto lang siya dun sa timing niya. Kagaya nito, naghigpit tayo. Ayan, saktong-sakto lang yung timing. Alright mga kabarkada na. Natapos na tayo sa pag-timing natin at pag-a-adjust ng manual tensioner. So ito yung susunod natin gagawin kasi nga nag-drain tayo ng langis. At ito pala yung gamit kong langis, R5000 10W-40 engine oil na X-Star from Suzuki. Bali nabili ko pala to sa Guanson, isang dealer ng mga motor. Dito ko lang nabili to sa malapit sa amin dito sa Bulinaw. Ito yung gagamitin natin na langis. Kasi ito na kasi yung nailagay ko nung nakaraan, so ito na rin yung ilalagay ko ngayon. Kasi yung performance kasi nito talagang parang mas lalong lumakas nga yung ito alaga ko. Parang dati para siyang donkey, ngayon kabayo na. Alright, so ito yung pan natin, sisinsun na natin. Tapos gumawa din pala tayo ng improvised na imbudo. Ito yung gagamitin natin na para hindi matapon yung langis, kasi sayang naman. At isang paalala lang pala mga kabarkada, no, pag kunwari pumunta kayo sa mga motoshop para magpa-change oil. Kasi ang ginagawa kasi nila noon, bali binubugahan nila dito ng hangin na galing sa kompresor, na hindi naman kasi dapat na binubugahan to ng hangin, kasi yung galing kasi sa kompresor na yon, yung hangin na yon, may kasamang tubig, tubig yun. At yun yung tendency na minsan nagkakatubig to sa loob ng makina. Kaya para sa akin, hindi ko talaga siya pinapabugahan ng kompresor, kasi mas gusto ko yung talagang tumulo na lang yung langis, parang madrain lahat, yung parang ganun, yung tutulo na lahat yung langis, na hindi siya binubugahan ng kompresor. Kasi isa rin yun kaya minsan nagkakatubig yung mga makina. Gawa nga nung pinapabugahan kasi ng hangin na galing sa kompresor. Mas maganda na lang yung antayin mo na lang na totally na madrain lahat yung langis sa loob, para hindi man lang malagyan ng kahit na tubig o moist, ganyan. Para at least yung loob ng makina talagang purong langis lang talaga yung nandun. Hindi siya mahahaluan ng tubig. Lagay lang natin. Bagay yan sa'yo. Pero ano din, bagay siya sa'yo na hindi. Guess what, kung ba? Antayin mo naman ako. Yun. Tapos check lang natin dito sa may kanya dito. Ayan siya, oh. Check lang natin. Bali, nangyari, nagkaganyan lang siya. Gawa nga nung na-drain lahat. Yung gagawin natin, medyo papaanda rin natin ng kunti para malagyan dun sa filter.
Kasi pati yung filter nan, na-drain din kasi yung langis nan mga kabarkada. Pati dito sa may oil cooler nya, na-ikon lahat yung langis nan, na-drain lahat. So papaandar rin lang natin ng konti. Yun. Natin no. Yan sa nagbabawas na. Alright mga kabarkada no. Ayan no. Saktong sakto na yung langis niya. Kasi nagkaroon na ng langis dito sa mga daanan ng mga langis, kung dito sa oil cooler, tapos dito sa filter. Kailangan dapat saktong sakto lang talaga kasi yung langis na nandyan sa loob ng makina, hindi yung apaw. Kasi pag apaw naman siya, para siyang lunod, wala siyang takbo. Alright. So yun mga kabarkada na, natapos na tayo sa ginagawa natin sa pag-a-adjust ng manual tensioner, tapos sa pag-change oil. So isang payo lang sa mga may bagong motor ng ganito at walang masyadong knowledge about sa mga motor. Mas maigi na yung ipunta nyo na lang sa trusted mechanic no, para maiwasan yung pagkasira ng motor. At habang nanonood naman kayo dun kung paano nila ginagawa yung mga motor no, dun naman kayo talaga matututo. Hanggang sa kalaunan ay matututunan nyo na rin kung paano mag-change oil, mag-adjust ng manual tensioner, at kung ano-ano pa na minsan nasisira sa mga motor natin. So yun lang mga kabarkada no. So dito na matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless. So see you po sa next vlog natin.